So, hi guys! So, nandito na naman ako sa garden ko guys. Nagpapahangin na ako dito guys. Tapos nagkakape. So, kape tayo guys. So, ganyan ako guys pag pag wala akong pasok, lagi ako dito. Tsaka, napaka-refreshing guys kasi lalong-lalo na kung gusto mo mag-clear ng mentality. So, upo lang tayo sa garden natin, no? So, yung garden ko lang talaga yung refreshing ko. So, maganda kasi nasa ilalim ako ng ng puno ng kahoy. Tsaka ang ganda ng simoy ng hangin. At saka maganda kasi ng weather na ngayon dito guys is spring na ngayon. So, at saka lalo na guys, so nakaraan sobrang busy ko sa trabaho. Lalo na sa trabaho ko at saka sa nag-exam din ako ng sa kurso ko. So, ang dami kong mga pinagdadaanan guys, kaya parang sobra napaka-exhausted ko. So guys, medyo free na ako ngayon. Ngayon wala akong pasok, which is day off ko. So, bukas may pasok ako, pero 4 hours lang. So, which is hindi naman gaano kabigat. So, yung Tuesday is wala akong pasok kasi day off ko yan. Sasama ako sa asawa ko sa ospital. At saka sa Wednesday may pasok na rin ako, pero hindi na gaano kahektik yung time ko kasi nga medyo bali yung seasonal kasi yun ang trabaho namin. May buwan talaga na loaded ka talaga sa trabaho. May time din minsan na wala kang trabaho. So, kailangan kung mayroon pang trabaho, take and take lang talaga tayo guys. Kasi habang mayroon pang ino-offer sila, so, kailangan kunin mo lang ng kunin kasi hindi oras na lahat na mayroong trabaho. So, kaya ganun ako guys. So, lalong-lalo na sa mayroon akong sinusuportahan yung mama ko, which is kailangan niya ng maintenance every month. Nagpapadala ako ng sahod, ng allowance nila, at saka syempre yung mga electric bills din namin sa bahay. Sila yung nakatira sa bahay namin at saka yung ate ko. So yun, so kailangan be mindful tayo, no, kasi be mindful tayo sa mga responsibility natin sa nanay natin, lalong-lalo na wala akong papa, yung mama ko na lang. So, I love my mom so much. At saka yung mga ate ko minsan nangangailangan din ng tulong. So, guys, hindi lang naman ako nagtatrabaho ng para sa sarili ko, which is nagtatrabaho ako sa lahat ng pamilya ko. So, kung sino yung nangangailangan ng tulong, yung mama ko or yung mga kapatid ko, so, nagsusuporta ako. So, hindi naman sa sinasabi na nagtatrabaho lang ako, nandito ako sa Australia, yung parang makasarili ako. So, guys, iisipin din natin yung sitwasyon ng mga kapatid ko, at saka lalong-lalo na yung mga kapatid ko, may mga anak sila na nag-aaral, tsaka yung nagbibigay din ako, pero hindi naman talaga as in na full talaga na nagbibigay ako. So, yung mabibigay ko lang yung makayanan ko. So, at least makatulong din para sa kanila, no? So, wag tayong maging madamot guys, kasi yung pera, makikita mo yan, pero yung kung nakakasakit ka ng damdamin, kagaya ng mga kapatid nyo, makakasakit kayo. So, panghabang buhay na yan na kikim-kimin nila. So, kailangan guys, kung habang kaya pa natin or may maibibigay tayo, pwede naman natin mabigyan ng tulong yung mga kapatid natin, lalong-lalo na nag-aaral yung mga pamangkin ko. So, yeah, napaka-helpful ko talaga. So, hindi din naman ako madamot. Saka yung yeah, lalong-lalo na sa nanay ko, may maintenance siya. Saka, yun na nga, yeah, I love my mom so much. So, nagtatrabaho ako
dala-dala ko yung pangarap ko kasama yung mama ko, kapatid ko, at saka kayo rin guys, yung mga solid supporter ko, kayo mga supporter ko, kayo ang inspirasyon ko guys. So kaya magsama-sama tayo, wag tayong iwanan sa mga solid supporter ko dyan. So, shout out sa inyo. So hangad ko yung mga support nyo sa akin. Napaka thankful ko sa inyo guys. So tara kapit tayo. So yun na nga guys, ang ganda lang kasi dito sa Australia, kahit may edad ka na, pwede ka makapag-aral, pwede mo matapos yung mga pangarap mo na hinahangad nung unang panahon pa na hindi mo nakayanan. So hindi kagaya dyan sa Pilipinas na napahirapan, kahit na matanda ka na, yung lalo ka pang ida-down. Sa Pilipinas, hindi ka pwede mag-apply kung wala kang pleasing personality. So dito sa Australia guys, kahit matanda ka na, kahit ano pang mukha mo, or kuba-kuba ka na, kung kaya mo lang naman magtrabaho, wala silang pinipili dito guys, kasi pare-pareha po tayo, ang freedom dito sa Australia. Kaya parang ayaw ko yung mawala yung parang gusto ko na kahit na matanda na ako, nag-aaral pa rin ako. So walang may makapagpigil sa atin guys, basta nangangarap tayo ng maganda at marangal yung trabaho natin. So kailangan, kung may trabaho tayo ng maganda, alagaan din natin yung trabaho natin para magiging maayos, at saka huwag tayo pasiga-siga. Huwag tayong yung kunyari parang akala mo may-ari ka ng kumpanya. Guys, marunong din tayo maglagay ng boundary natin, kasi hindi pare-pareha yung tao. Meron kang mga kasamahan na pag umasta parang akala mo yung may-ari sila, ida-downgrade ka, ibubuli ka. So meron din dito sa Australia guys, kaya kailangan matuto tayo ng mag-set ng boundary sa kapwa natin para hindi tayo madisgrasya sa trabaho natin. So kailangan marunong tayo mag-set aside ng mga problema natin sa family. Bawal na bawal talaga yan ipagsasabi sa kahit kanino, kasi lalong-lalo na may mga inggitera kang kasama sa trabaho, lalong-lalo na yung trabaho mo, kung ilang oras yung nagawa mo, wag mo talaga yan sasabihin sa kanila, kasi nga may posibilidad na nagagamitin nila sa'yo pag may inggit sila sa'yo guys. So kailangan basta maglagay ka talaga ng boundary mo. Basta kung nasa trabaho ka, maglagay ka ng boundary mo, kasi maaaring magagamit nila yan sa inyo one day. So kailangan be mindful, kailangan be careful ka talaga. So ako naman guys, napaka easy going ko. Hindi ako basta go lang ako ng go. Hindi ako nang-aapak ng tao, kasi ayaw ko talaga mang-aapak ng tao, kasi karma is real. Karma will get you. So dapat kailangan mag-ingat tayo, no? So hindi tayo basta-basta na magkipagkaibigan sa hindi mo naman kaano-ano. Okay lang na makipagkaibigan, pero hindi mo talaga itiwala ng totoong-totoo, kasi yung jealousy guys, mahirap talaga, kasi ang jealousy talaga ang pinakamahirap talaga guys. So kailangan mag-set aside talaga tayo ng para sa sarili natin, kasi hindi oras na lahat na maintindihan ka ng kapwa mo. So guys, kaya kung advice ko sa inyo, kung magtrabaho lang tayo, huwag tayong umasta ng kahi na parang akala natin may-ari tayo ng kumpanya. So be mindful tayo guys, no? Kasi dito tayo sa Australia, nangangamo lang tayo, nagtatrabaho lang tayo. So kailangan magpakabait naman tayo minsan, 'di ba?
So, ganyan ako guys. Kung sa trabaho, trabaho talaga ako. Kasi kahit minsan nga, yung trabaho ko, 6 o'clock, magigising ako ng 4. Diba? So, thank you for watching guys. Sa mga lahat ko ng mga supporters, shout out sa inyo guys.